nauunawaan nila. Okay. Isa pang tip, gumamit ng akmang visual supports. Katulad ng sinabi ko kanina, mas nauunawaan ng mga batang may autismo ang nakikita kaysa na naririnig. Kailangan tansyahin din or kilalanin kung ano yung kaya ng bata na maunawaan. Kung halimbawa hindi pa niya maunawaan ang mga line drawings o kaya yung mga two-dimensional drawings, baka kailangan photographs o baka kailangan mga tunay na objects or miniatures. Basta kung ano yung akma or yung kaya niyang maunawaan. Okay. Ayun. Meron kaming kasabihan, no? Catch them when they're good. Ibig sabihin nun, mas pansinin yung mga tamang asal, tamang ginagawa ng mga bata kaysa yung mga mali. Mas wag pansinin yung mga mali nilang ginagawa. So, samahan na rin yung mga praise, ng mga rewards. Minsan, kailangan pa nila ng concrete rewards. Minsan naman, okay na yung bigyan sila ng mga um, sticker o kaya mga tokens. Pag nagpe-praise pati, be specific. Wag yung napaka-general na good job. Dapat kung ano yung, specific na ginagawa nilang tama, yun ang sasabihin ninyo na ano na tama nilang ginagawa. Halimbawa, thank you for picking up your toys. Thank you for sitting down for 10 or 1 minute, yung mga ganon. Okay. Ang mga praise pati ay dapat nauunawaan ng mga bata. No? Um, ang mga ginagamit din natin na mga rewards, dapat talagang gusto ng bata at hindi pinipilit. Minsan kasi, ah, lalo na ang mga anak natin, iba-iba, unique talaga ang mga para sa kanila, mga gusto nila at ayaw nila, no? Halimbawa, yung ibang bata ayaw na sinasabihang good job. Kasi para sa kanila, masyado ng paulit-ulit. Mas gusto pa nila na binibigyan sila ng thumbs up o kaya binibigyan sila niyayakap sila o tinitickle sila pag meron silang ginagawang tama. So, dapat akma din sa edad ng bata yung binibigay natin na praise. Para sa mga adolescents, yung mga teenager, hindi na babagay din yung mayat-mayang sinasabihan na good sitting o kaya good doing this. Mas mas dapat sa kanila okay salamat yung mga ganong or yung ang galing mo pala magawa nito, yung mga ganon. Ang pagpuri ang pinakahuling itine-phase out sa lahat ng mga reinforcements. So, ang unang-unang aalisin dyan ay yung mga concrete rewards, no? Yung mga candy, susunod siguro yung mga activities or privileges, at susunod siguro i-phase out kung halimbawa yakap or ah, yung pagbigay ng um, kiliti o yung mga ganong bagay na mga pambata. Meron din, kung sakali nga nagsimula ng mag-alboroto yung bata, anong pwedeng gawin para bumalik sila sa pagiging kalmado? Pwedeng i-distract sila, no? Maglaro muna kayo ng gusto nilang mga games. Sandali lang yon, no? Pero babalik ulit kayo sa mga dapat nilang gawin na bagay. Maaaring bigyan sila ng pagkain na malulutong o malalamig para lang sila ng ah, um, magkaroon din sila ng sensory stimulation na pampagising, pang-alerto. Pwede rin na idaan sa kiliti o kanta para sila ay mag-good mood ulit. Or bigyan sila ng deep pressure massage para
lalo na dun sa mga sensory seekers, maramdaman ulit nila ang feeling of security at feeling na um, nararamdaman nila yung kanilang katawan. Dapat din, paminsan-minsan, kung nakikita ninyo na talagang naghihirapan yung bata, bigyan sila ng maikling break o yung pahinga. Pwede rin bigyan sila ng choice kung anong gusto nilang klaseng pahinga. Maaari din yung turuan sila ng mga coping mechanisms. Halimbawa, turuan sila na pag nararamdaman na nila na sila ay nahihirapan, na-anxious sila o kaya biglang tumama sa kanila yung pakiramdam ng frustration, ay tinuturuan na sila na kumilalad dun sa nararamdaman nila at gumawa ng deep breathing. Pero ito, yung pagtuturo, syempre ay ginagawa pag yung bata ay nasa kalmado na status, hindi yung kung kailan siya talaga ay naandun na sa height ng kanyang ng kanyang emotion. Pwede rin na ipaalala dun sa bata na, uy, pagkatapos nito, meron ka namang pwede mo nang paglaruan yung gadget. Or pwedeng sabihin sa kanya, sandali na lang, 3 na lang tapos ka na. O kaya 2 more minutes, tapos ka na. Yung mga ganon. Para mas ma-extend nila yung kanilang pasyensya at mas ma-extend nila yung kanilang kakayanan na matapos ang isang task o yung isang pinapagawa sa kanila. Paalala din sa atin, lalo na pagka medyo nagkakaroon na ng pag-aalboroto, nagsisimula na ng pag-aalboroto yung ating mga anak. Tayo din, na-affect nito, syempre. Parang tayo rin nagiging anxious. Kaya dapat sanayin din natin ang sarili nila pag nagsimula na silang magsimula na silang mag-alboroto, ay magdi-deep breathing na rin tayo. Manatili tayong kalmado. Tapos, tandaan natin yung ating mga rules na sinasabi, no? Na dapat natin ipatupad. Mag-e-enforce tayo ng ating limitations na sinet. Dapat bago pa mangyari, no? Nasiset na natin itong mga to. Magmasid tayo ng husto dun sa ating mga anak para masuri natin ano ba ang sanhi nitong kanyang pag-aalboroto, ano ang communicative intent ng kanyang mga kinikilos ngayon. Be aware dun sa kanilang mga, hindi yung sinasabi, pero dun sa kanilang mga ginagawa, pati facial expressions. At dapat maging consistent tayo dun sa ating mga pinapatupad na mga strategies. Ang ating mga dapat iwasan, no? Ay yung mag-overreact tayo, no? Na pag sila ay nag-alboroto, tayo din mag-aalboroto, sisigaw na tayo o kaya bigla tayong magiging defensive, no? Iiwasan natin yung pagpa-power struggle o yung pagsabing, basta, gawin mo. Basta, sinabi ko, yung mga ganon. Huwag din mga ngako ng hindi pwedeng tuparin at um, hindi rin dapat dinadaan sa pananakot yung bata. Yung halimbawa, merong akong isang magulang noon nung pumunta ako sa bahay nila at nagsimula na umiyak yung bata o mag-alboroto, nilabas niya yung hanger at pinakita dun sa bata. Di tumahimik yung bata. Tinatakot, ah, takot daw dun sa hangin ngayon yung bata. Yung mga ganong bagay ay dapat nating iwasan kasi matututo ang bata na gumawa din ito at masabing tama pala itong mga ganitong kilos. Mamaya siya rin ay mananakot sa inyo pag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. At
Lagi nating kakausapin yung bata sa paraan at level ng pangungusap na kaya niyang unawain. Kung ang kaya lang niyang unawain ay mga isa o dalawang salita, gamitin natin yung maiikli, pinakamaikling mga salita. Kung mas nauunawaan niya ang mga gestures o yung mga pagmemestro, bawa yung nalalaman na mga mga um, gestures with words, eh di mas mainam sana na sabayan natin to, no? Kung mga pictures naman, maaari din tayong gumamit ng mga pictures para mas maunawaan nila tayo. So, iwasan mo natin yung paggamit ng mahabang salita at yung mga malalalim na salita na hindi naman nila maiintindihan. Sa usapin naman ng consequence, no? Pwede nating baguhin yung consequence para mabago din ang behaviors ng mga bata. In preparation, mas magandang maghanda ng mga gustong-gustong rewards o yung mga strong rewards and reinforcers para pag meron silang pinakitang tamang asal, maaari nating ibigay ito as a sign na tama yung kanilang ginagawa. So maglilista ho tayo, no, ng lahat ng ihahanda din natin lahat ng mga strong reinforcers o yung mga gustong-gusto nila. May mga rewards na masasabi nating intrinsic, no, o yung natural na consequence ng mga ng mga gawain ng mga o tamang asa ng mga bata. Halimbawa, pag naturuan natin silang gumawa ng o magluto man lang ng noodles, edi ang intrinsic reward dito o yung napaka-natural na consequence ay kakain sila ng gusto nilang pagkain. Meron din namang tinatawag na extrinsic na ibibigay ng ibang tao sa kanila. Kasama na rito yung mga concrete rewards katulad ng mga candy o laruan, yung mga social rewards katulad ng pagpuri, pagpapakilala, o yung pagkausap sa kanila, o yung mga pribilehiyo katulad ng um, oras na manood ng TV o kaya mag-gadget. May mga uri din ng reinforcement, no? Katulad no token system. Ito para dun sa mga batang marunong na mag-intay para sa mga rewards nila, no? Yung kumbaga, they can work for delayed rewards. So, ang advantage nito, maaaring ibigay para sa tamang asal at maaari ding bawiin para sa maling asal o yung hindi nila nagagawa or na-fulfill na mga requirements. Ang isa rin nating pwedeng baguhin, no, na reaksyon or consequence, lalo na pag attention getting. Ang nakikita natin na communicative intent ng behavior ng bata is yung tinatawag natin na planned ignoring. Yung talagang hindi natin sila papansinin para hindi ma-reinforce yung kanilang behavior. Ang isa pa, no, mas maganda nga rin kung meron tayong katuwang na pwedeng tulungan tayong magturo sa kanya ng functional communication. May ibang tao na mag-model sa kanya o kaya tuturuan siya ng hand over hand kung paano mga labit o bubulungan siya na magsabing, Mama, o kaya ate, o yung tumawag ng pansin sa tamang paraan. Ang isa rin na umuubra minsan sa attention-getting behaviors ay yung tinatawag natin na time out.
Yung time out ay para lang, ay yung pansamantalang inaalis yung bata doon sa isang aktibidad o isang gawain na gustong-gusto niya. Pero kailangan ito ay gustong-gusto niya kasi pagka hindi niya gusto ito, magiging ano lang to, reinforcement para sa task avoidance. So, um, hindi ito umuubra lagi, no? Kailangan lang talagang para sa mga okasyon na gustong-gusto ng mga bata ang ginagawa at iyon ang dun sila tina-time out, no? Okay. Ang isa rin na pwedeng baguhin kung ang communicative intent ay task avoidance, ayun. Yun nga yung mga binanggit ko kanina na bawasan o dalian ang mga hinihinging ah, paggawa ng bata, yung expected outcomes or yung expected outputs, no? Ang mahalaga, matapos nga niya ang activity para may sense of accomplishment siya. Pwedeng gumawa, ang tulong pati sa kanya, no? Na either verbal prompt, o kaya verbal prompt plus modeling, o physical guidance, depende na kung ano yung minimum na kailangan niyang tulong at assistance, no? Tapos, pagkatapos na magawa niya, maganda rin nasundan ito ng reward chart o kaya ng token economy. Kung I want behavior naman, ang nakikita natin na communicative intent, no? Ang mga umuubrang strategy dito ay yung tinatawag natin na if and then. So, ito, visual support din to na nagpapakita, no, na makukuha mo lang yung gusto mo kung gagawin mo ito or pagkatapos ng isang dapat niyang ah, gawin na bagay. Kung halimbawa naman hindi pwedeng makuha yung gusto niya, bigyan siya ng alternatibo o kaya bigyan siya ng choices, no? Na sa halip nito, baka gusto mo ito na lang kasi hindi talaga pwede yon, yung mga ganon. Ang isa pang pwedeng umubra dun sa I want behavior, lalo na pag mas nakakaunawa at saka mas nakakaintay para sa mga rewards, ang bata ay yung tinatawag natin na contract setting. Pag-usapan ko rin ulit ito. At ang pang-apat na maaring estratiya na uubra para sa mga I want behavior ay yung tinatawag nating response cost. Yung contracting ay kasunduan between yung magulang at saka yung bata, no? Kasama dito, no, kailangan agreement talaga ito nung um, pinag-uusapan to at pinag-aagrihan ng dalawa, no? Nakasama dito yung hanggang kailan, ano yung kailangan ng bata na suporta para magawa ang isang bagay, ano ang, paano niya masasabi na nakatupad siya dun sa ah, mga sinasabing requirements o yung sa kontrata. At ano yung makukuha niya pag nagawa na niya yung naandun sa kanyang kontrata. So, laging kasama dapat ang social praise pag nagawa ng bata ang kailangan niyang tuparin. Dapat din hindi naman natin masyadong pahihirapan, dapat alam natin na kaya ng bata. Katulad ng sinabi ko kanina, unti-unti po natin na um, tuturuan yung bata, kaya step by step kung hindi pa niya kaya ang
30 minutes na nakaupo, pwedeng sabihin na lang natin na, o sige, makaupo ka man lang ng 30 minutes at matapos mo yung dalawa mong task, okay na. Kung mas masasanay na siya at mas nakakatagal na siya, mas marami na siyang natatapos, di pwedeng baguhin yung kontrata at damihan ang expected niyang output. Yung response cost naman, ito yung binabawi ang isang bagay na gustong-gusto ng bata. Kung may ginawa siya na hindi tama, no? Katulad no, ay pagka nanakit ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng 10 minutes na gadget time mo. O kaya, hindi ka pwedeng makapanood ng cartoon mo kung hindi mo natapos yung pinagagawa sa'yo. Yung mga ganon. So, yung response cost, yung pagbawi ng mga uh, usual rewards or yung expected na rewards. Okay. Isa sa ano nga no na dapat natin laging isaulo pag tayo ay nagbabago ng mga ugali o behavior ay yung replacement behaviors. Anong ipapalit? Siyempre, hindi tayo magtatanggal ng walang pinapalit. So, isa dito yung pagturo ng coping mechanisms or yung replacement behaviors, katulad ng nabanggit ko kanina, pagka nararamdaman na nila na sila ay unti-unting natatakot o nahihirapan, ano yung mga pwede nilang gawin para ipakalma yung sarili nila. Kaya sa halip na sila ay mag-alboroto, ay pwedeng umupo muna sila sa isang sulok na quiet hanggang sila ay makakalma ulit o kaya pwedeng mag-deep breathing o kaya mag-flow o kaya pwedeng maglakad muna, yung mga ganon na mas akmang behaviors kesa yung mag-alboroto. Okay. At dapat i-reinforce natin yung mga replacement behaviors pag nakita natin na tama yung ginagawa nila, dapat i-praise natin to para alam nila na, uy, okay ito pala yung dapat. Okay. Tukuyin yung mga asal na nais mapadalas at yung mga gusto nating alisin o bawasan, no? Itong mga gusto nating dagdagan o yung naiisip natin na dapat nagagawa nila, ito yung ating mga magiging target or goal behaviors na unti-unti natin na ituturo sa kanila. Pero dapat maliwanag nga na um, kung ano yung gusto natin na ipagawa sa kanila as a replacement for yung di ka nais-nais na na behaviors. Okay. Ang importante dito, no, dahil nga yung difficulty ng mga bata sa pag-communicate o yung pag-express ng sarili nila, um, dun sila na-frustrate, dun sila nahihirapan, no? Kaya dapat ang isa sa mga una nating itinuturo din ay yung tinatawag natin na functional communication skills. At ang usually unang tinuturo natin na anong dapat nilang masabi, yung ayun, pagtawag ng pansin, paghingi ng tulong, paghingi ng isang bagay o ng activity, pag-request ng kailangan ko ng pahinga o kaya medyo nababalisa ako, gusto kong quiet muna, yung gano'n. Or yung pagsabi ng ayoko yan. Yun yung mga unang dapat na tinuturo sa bata na kailangan niyang masabi sa tamang paraan. So, binibigyan din natin ng coping strategies yung bata para mag-self-regulate,
aside from yung communication na nga na depende dun sa kaya niya, no? Kung gestures, pictures, o gagamit man siya ng ano, ng gadget, kung ano man ang bagay para sa kanya at kaya niyang gamitin. Para mag bago ng behavior nga, no? Dapat isa-isa lang, hindi sabay-sabay, hindi lahat-lahat. Kailangan mag-prioritize tayo. Aling behavior ang uunahin natin na babaguhin. So, pumili ng isang behavior, tukuyin kung anong routine or activity ang gagamitin or kailan ito ituturo. Usually, kung kailan niya pinapamalas yung di ka nais-nais na behavior, yun yung activity na gagamitin nyo para ituro sa kanya yung tamang asal. And dapat natukoy din ninyo kung ano yung gusto ninyong replacement behavior dun sa hindi kanais-nais na behavior. Saka lang, ano, saka lang natin iisa-isahin din yung mga estratehiya para maturo natin yung replacement behaviors. So, isa dito, no, is dapat meron tayong reward system para sa kanila. So, maghanda na ng mga akmang rewards para magamit natin to at mapakita natin na ito ang tamang behavior. Gumamit din ng mga akmang prompts at cues kung kailangan nila, katulad nitong nasa litrato sa baba, no, na para mag-communicate dun sa kanyang ina, yung kapatid ay uh, tinutulungan siya na magbigay ng picture na akma na para humingi dun sa nanay niya. Later on, pag na tutunan niya na para pala humingi, kailangan kong ibigay yung picture kay mama, mag, pag mag-isa niyang nagagawa ito, i-fade na yung tinatawag natin na patterning. Minsan naman, hindi na kailangan ng bata ang hand over hand na no, pagtuturo. Umuubra sa kanya, modeling na lang. Yung ipapakita sa kanya kung paano, susunod na lang siya. Kung may imitation skills na siya, maaaring gamitin yung modeling. Kung nakakaunawa naman siya ng mga pictures, pwedeng through visual supports na lang. Or kung nagre-respond siya sa mga utos o yung mga auditory cues, pwedeng yung mga verbal prompts na lang ang gamitin. Isa sa mga dapat din natin, sa alang-alang, no, pag nagtuturo tayo ng replacement behaviors, dapat meron tayong mga alternatives or options para dun sa mga uh, gusto ng bata o yung pwedeng ipamalit dun sa hindi niya um, makukuha o kaya yung mga choices kung paano niya i-regulate yung sarili niya. Kung halimbawa, nararamdaman na niya na siya ay frustrated, nararamdaman niya na siya ay pagod, nararamdaman na niya na siya ay uh, nasosobrahan sa mga stimuli, dapat meron na siyang mga choices, ano yung pwede niyang gawin para uh, mapakalma yung sarili niya. Dapat din, yung choices na yon ay napapamalas niya sa paraan na kaya niyang sabihin. Kung meron siyang choice board, kung meron siyang mga gestures, or kung meron siyang kung kailangan niyang ituro yung actual object, basta't na papamalas niya, nasasabi niya in an appropriate way sa kaya niya. Okay. Um,
Maganda rin na kung nagtuturo tayo ng ano, ng mga ah, kilos for self-regulation, magandang mag-ensayo nito, no? Pwedeng daanin ito sa actual rehearsal. Pwedeng mag-simulate tayo nung mga okasyon kung kailan sila medyo nagkakaroon ng triggers. Halimbawa, kung biglang merong ingay, tapos naramdaman nila ano yung pwede nilang gawin. Or pwedeng daanin sa storybook, sa social stories, yung pagturo ng mga ah, tamang sistema ng pagpakalma ng sarili. Meron ding mga paraan para um, mas mapadalas yung pag-comply o yung pagsunod ng mga bata sa atin. No? Yung isa sa mga nabanggit ko kanina, no, na um, yung pagsasaayos ng kanilang mga task mula sa pinakamadali papunta sa medyo mas mahirap. Merong mga okasyon na hindi naman natin tina-target yung behavior na yun, pero uy, biglang lumabas. Dapat din i-praise yun, ipuri natin para malaman niya na, ay, okay pala to. At saka, ma-reinforce natin. So, next time, pwede rin yung gawin. And lahat na lang ng good behaviors, gawin nating very rewarding for them. Laging may positive tayo na feedback para sa um, mga tamang asal. So, hindi naman lagi, no, na na iiwasan natin ang mga triggers or yung pagkakaroon ng mga challenging behaviors o yung mga meltdowns. Pero prevention is still best. Iwasan yung mga triggers, gamitin natin yung mga de-escalation na mga strategies, kung paano sila babalik sa pagkakalmado. Pero pag lahat yun ay hindi umubra at umabot na sa meltdown, hayaan na lang na matapos ang kanilang pag-iiyak at saka yung kanilang meltdown, basta't siguraduhin na hindi sila nasasaktan at hindi nakakasakit ng iba. Pag sila ay kumalma na ulit, saka natin sila tuturuan no self-regulating na ano and coping mechanisms o yung mga replacement behaviors. So, kailangan din natin sa alang-alang, no? Na minsan matagal bago mubra ang isang estratehiya. Kaya kailangan talaga ang persistence at saka yung tiyaga at saka pasensya. Hindi dahil minsan hindi umubra ay hindi na uubra ito. Kailangan din natin ulit-ulitin. Sinasabi nga nila, um, para matuto ng isang skill, no, kailangan 1,000 beses mong uulit-ulitin. Ganun din naman sa atin na kailangan try and try until we succeed. Minsan, yung pagpoprotesta ng bata, no, maaaring sinyalis din yan na umuubra yung isang estratehiya kasi pinapansin nila. At kalaunan ay maaaring sumunod din sila. Kaya maaaring wag na muna ninyong pansinin yung kanilang pagpoprotesta. Ituloy-tuloy lang ninyo yung pagsabi sa kanya ng tamang gawain. At eventually, gagawin niya kasi hindi naman ninyo nire-reinforce yung kanyang mga pagprotest ay yung task avoidance. Ang isa pa is, dapat isa-isa lang ang pag-tuon dun sa mga behaviors at mga strategies, hindi yung sabay-sabay na lahat ng behaviors ay ating
ah, i i-address, no? Kailangan yung i-prioritize ito para hindi sila ma-frustrate at hindi rin tayo ma-frustrate. And consistency is key, no? Na kailangan kung ano yung sinet ninyong strategy at ano yung ini-enforce ninyo, dapat ganun din ang kay lolo, kay lola, kay daddy, kay mommy, lahat ng mga tao sa paligid pare-pareho ang mga estratehiyang ah, ginagawa at saka yung mga tinuturo sa bata. Hindi rin naman natin maaalis na minsan tayo mismo na overwhelm, no? Ito natalakay din, nabanggit din ni Dr. Rhea dun sa kanyang talk last time, no? Na kung tayo naman ang mismong napo-frustrate o na sumusobra na, no? Na anuhan tayo na overwhelm, pwedeng tayo ang step away, ano rin tayo, magbigay ng break sa sarili natin. Remind lang natin na kaya natin to at maganda rin na um, may makausap tayo na pwede nating hingahan at mahinga na payo. So sa kabuuan, ang mga sana ma-take away natin dito is isa yung asal or yung behaviors na tututunan, maari din na matanggal o maaring baguhin. Ang mga asal pati, pwedeng adaptive o maladaptive. Matuturo natin yung mga adaptive na behaviors. Ang behaviors ay paraan ng komunikasyon, lalo na dun sa mga anak natin na hindi naman nakakapagsalita. At lahat ng mga behaviors ay may dahilan at may kabuluhan. Oops, ito. So, isa pa, no, na ang bata ay natututo kung sila ay kalmado, listo at focus. At ito lang yung panahon na pwede natin silang turuan ng tamang asal. Dahil ito yung pagkakataon na sila ay nakikinig. So, ang mga pwedeng strategiya is magtakda ng malinaw na mga rules, mga limitations, dapat consistent lahat ng tao sa pag-enforce nito. Iwasan ang paggamit ng stop at no, yung tigil, hindi pwede. Ganun. Ituro ang tamang ugali sa halip na parusahan ang mali. At magbigay ng choices sa bata para matuto rin siya na mag ah, gumawa ng sarili niyang mga alternatibo in the future. So, sana ay may napulot din po kayo sa lahat ng ikwento ko. Um, kung may mga katanungan po,